Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Mga kapatid, pag mabuti ang ating nararanasan sa buhay, magpasalamat tayo at magpuri sa Diyos. Kapag may masama naman tayong nararanasan sa buhay, kailangan nating magpakumbaba at magsisi sa harapan ng Diyos. Minsan, ang mga mabubuting bagay na ating nararanasan ay nagiging hadlang sa ating paglapit at pag-ugnay sa Diyos. Ang kapatid, masama o mabuti man ang iyong mga nararanasan o pinagdadaanan ngayon, huwag mong kalimutan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, ang Diyos na nagpapalakas sa iyo, ang Diyos na magtatawid sa iyo papunta sa buhay na walang hanggan. Sa napakaraming beses na kung saan naniwala tayo sa pangako ng masama, sa mga pagkakataon na kung saan mas inuna pa natin ang ating kagustuhan at nakalimutan natin na tanungin, ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Sa mga pagkakataon na kung saan nagkulang tayo sa pakikinig sa Kanyang salita, tayo'y magpakumbaba, humiling muli sa Kanyang awa. Naamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang, na pawang babagsak kapag di mo inaalalayan. Tulungan mo kami laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay.
Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginagawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sinabi ng Poong Mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga iskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinapangaral. Nagbibigkis sila ng mga mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya. Hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patatawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patatawag na tagapagturo,
sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod sa inyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba kung paano humuli ng mga wolf o asong lobo ang mga Eskimo? Isa po sa mga pinakamabangis na hayop sa North Pole ay ang mga wolf o asong lobo. At gumawa po ng napakatalinong paraan ang mga Eskimo para mahuli nila at malabanan itong mga mababangis na asong ito. Ang ginagawa po ng mga Eskimo ay kukuha sila ng isang matalim na kutsilyo at isasawsaw po ito sa dugo. Paulit-ulit nilang babalutin ng dugo ito pong kutsilyo hanggang tumigas po ito sa lamig. Kapag kumapal na po yung dugo sa kutsilyo, itutusok po nila na patayo ito sa gubat o sa ibabaw po ng yelo. Dahil maaamoy po ng asong lobo yung dugo, lalapitan po niya ito. Hindi niya alam na mayroong kutsilyo sa loob. At uumpisan po niyang dilatin ito pong dugo. Habang nag-i-enjoy po itong asong lobo, hindi po siya titigil hanggang maubos niya yung dugo na nakabalot doon sa kutsilyo. Pag naubos na po yung dugo, of course, lilitaw po yung matalim na kutsilyo. At dito na po masusugat yung dila nitong hayop. Hindi siya titigil sa pagdilat, sa pagkain doon po sa kutsilyo dahil sarap na sarap siya. Ang hindi niya alam, hindi niya namalayan, dugo na pala niya ang lumalabas sa kanyang bibig. Dugo na pala niya ang kanyang nakakain. Huli na po ang lahat bago maisip ng asong lobo na siya ay nahulog sa patibong ng mga Eskimo. Pag po tumatakas na yung hayop dahil nanghihina na siya, ito po ang kanyang ikakamatay. Ang galing po ng mga Eskimo, no? Pero napakaganda po ng aral na ito sa ating mga tao. Hindi po ba ganyan din ang ginagawa ng demonyo sa atin? Ginagamit din ng dyablo ang sarap para makuha niya ang ating kaluluwa. Sinasanay tayo minsan ng masama para hindi natin mamalayan na tayo'y nagkakasala na pala. But be reminded, my dear friends, it does not mean that something feels good, that it is really good. Hindi naman po lahat ng masarap sa pakiramdam ay talagang mabuti. Amen? Kaya nga po, yung iba, kapag nagdidesisyon sila, ang sinasabi nila, piliin mo kung saan ka masaya. Pinili ko lang kung saan talaga ako maligaya. Opo, tama at mabuti naman na dapat tayo'y maging masaya sa buhay. Di po ba? Pero kapatid, ang mas tamang pagdedesisyon ay dapat piliin natin ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Dahil kapag utos ng Diyos ang iyong sinundan sa iyong buhay, palagi kang magiging masaya. Don't just follow what makes you happy, but follow God and you will always be happy. Kaya nga po, napakahalaga ng mga salita ni Propeta Isaias sa unang pagbasa. Prophet Isaiah said, if we refuse and resist God's command, the sword will consume us. Hindi po binanggit ito dito sa reading natin sa Tagalog. Ang sinabi, papanaw tayo. Mas maganda po yung imagery, yung larawan po sa Ingles. The sword will consume us. Ang nabubuhay sa pagkakasala ay masasaktan at kalaunang mamamatay. Walang nagkakasala na nagkakaroon ng mahaba at masayang buhay. Hindi po totoo yung kasabihan na ang masamang damo ay mahirap mamatay. Dahil po kung babasahin nyo sa Biblia, ang mga mahahabang buhay ay yung mga tapat,
sumusunod, nagmamahal sa Diyos. Sila Abraham, sila Isaac, sila Moises, pagkahaba-haba po ng mga buhay niyan. 1,000 years old, 500 years old, 300 years old. Yung mga sinasabi nating mahaba ang buhay, 80 years old, pero maraming bisyo, maiksi lang ang buhay niyan. Because if you read Proverbs chapter 10, verse 27, it says, "The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked are cut short." Ang sabi pa nga po ni Propeta Isaiah, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos ay may mahabang buhay at nakikinabang sila sa bunga ng lupa. Nagiging masagana ang kanilang mga tanim. Kaya nga po, kapatid, tandaan nyo ito, kung walang bunga ang buhay mo ngayon, baka naman nabubuhay ka sa pagkakasala. Para tumubo ang grasya sa buhay mo, kailangan, kapatid, magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya nga po, tayo'y inaanyayahan ng Diyos Kaya tayo'y tinatawag niya muli Kung huli na ang lahat, dapat hindi na po nagsalita ang Diyos. Di po ba? It is never too late to stop licking the blood. Amen? It is never too late. Please wake up from the temptation of the devil. Hindi pa po huli ang lahat. Kung ikaw man ay nahulog sa patibong ng demonyo, pwede ka pa naman tumigil. Pwede kang umatras, pwede kang tumakas, pwede kang magbalik loob sa Diyos at anong sabi ng Diyos, gagawin niya tayo malinis. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Hindi dahil walang masamang nangyayari sa iyo ngayon, ibig sabihin natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Remember that just because nothing bad is happening in your life means that God approves of your life. May araw palagi para sa mga masasama. May araw ang paghuhukom. There is always a day of reckoning. Kamukha po nung isang kwento tungkol po sa isang tao na sumweldo, pero napadaan po siya sa sabungan. Naririnig po niya, napakaingay ng mga tao. Paisip siya, kung sumabong kaya ako, subukan ko. Baka manalo ako, sabi niya. Dumoble pa itong aking sweldo. Kaya pumasok daw siya, tumaya siya. Pinili po niya yung pulang manok. Ano po sa tingin niyo ang nangyari? Panalo o talo? Panalo! Yung pong kanyang pinili ang nagwagi. So yung kanyang sweldo, dumoble. Sabi po ng tao, ang swerte ko, uuwi na ako. Pero habang papalabas siya, doon po sa pintuan, napaisip siya, nanalo din naman ako, baka manalo ulit ako. Sige na nga, tataya ulit ako. So, pumasok ulit siya, pinili po niya ulit, nakita siya ng pulang manok, tinaya po niya lahat, sweldo niya, napanalunan niya ulit. Ano po sa tingin niyo ang nangyari? Panalo o talo? Panalo! Pangalawang beses nanalo siya. Tuwang-tuwa po itong tao. Kaya nga, pangatlong beses, total winning streak. Tumaya ulit siya. Sayang ito, marami akong maiuwi. Sabi niya, matutuwa ang misis. Kaya nga, nakita na naman niya yung pulang manok. Pinili ulit niya yung pulang manok. Tumaya ulit siya doon sa pulang manok. Ano po sa tingin niya nangyari? Panalo o talo? Panalo! Pangatlong beses. Na-excite na siya. No? 3 beses. Triple na ang kanyang pera. Kaya nga, ayaw niyang umalis. Tumaya muli. 4th time. Sabi niya, napakaswerte ko. No? Tinaya niya lahat. Nakita na naman niya yung pulang manok. Ano po sa tingin niyo nangyari? Panalo o talo? Talo. Natalo na. Kaya nga po, itong lalaki, umiiyak, umuwi. Nung sinabi niya sa kanyang misis, lalo siya napaiyak. Pinagalitan, pinagsisigawan, pinagmumura ng kanyang misis. Ubos ang pera. Mga kapatid, isang magandang paalaala po ito sa ating lahat. Walang nananalo sa sugal. Amen? Walang nananalo din sa kasalanan. Yan ang kailangan nating maunawaan. Pinapain lang tayo ng demonyo. Sa umpisa ka lang masaya. Bubusugin ka talaga ng masama. Pero bandang huli, maniningil din sa iyo, magbabayad ka pa rin sa masama.
Ano ang kabayaran? Ang iyong kaluluwa. Handa mo bang ipagbili ang iyong kaluluwa sa demonyo? Mga kapatid, kung nagkamali ka na ng minsan, sana matuto ka na. Kung pangalawang beses nagkamali ka, hindi na pagkakamali yan, kasalanan na yan. Amen? Pagpaulit-ulit ka na nagkamali, hindi na po kasalanan yan. Problema na yan. Addiction na yan. Amen? Pero ano po ang gamot natin sa tukso at kasalanan ng demonyo? Dalawa po. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, pagpapakumbaba. Una, palagi kang makinig sa salita ng Diyos. Dahil pag puno ang iyong isip at puso sa salita ng Diyos, hindi makakapasok dyan ang tukso ng demonyo. Amen? Pero pangalawa, pagpapakumbaba, pagsisisi. Mga kapatid, ang demonyo, wala pong pagpapakumbaba yan. Ang demonyo, puno ng pride. Di po ba, pag nagkamali kayo na sinakyan ng bus, napansin mo, mali pa lang yung sinakyan, bumaba ka na agad. Bumaba ka na agad. Dahil kung hindi ka bababa, mapapalayo ka. Amen? Kung alam mo, nagkamali ka sa iyong buhay, nagkamali ka sa iyong pananalita, may nasaktan kang tao, may mali kang desisyon, it's never too late. While we are still alive, naghihintay ang Diyos. Aminin mo, magpakumbaba ka, magsisi ka sa Diyos. Yan po ang grasya na ating hilingin sa Panginoon. Naway, itong salita niya na naririnig natin, maisa puso natin, maisa buhay natin. Magpakumbaba tayo, aminin natin sa Kanya ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kasalanan, para ang ating buhay ay maging pinagpala, humaba pa ang ating buhay, para tayo magkaroon ng lakas galing sa Diyos, at para maging mas mabunga ang buhay na ito. Amen. Sundin natin ngayon ang mga pangaral ng ating Panginoon na siya nagtuturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain na may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming makapaglingkod sa iyo na may pusong bukas at tapat. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
tanggapin mo. Amang minamahal. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahain ng aming pinagdiriwang sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagpapakinabang namin sa pagpapalang iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay na pagsasaluhan sa aming mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugalit gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Miyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay naming dagdagan mo, at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ibig sabihin kapag nakakayanan ng palaka ang mainit na tubig, ay mabubuhay siya kapag kumukulo na ito. Maraming patibong ang masama sa ating buhay. Pero kapatid, kung nararamdaman mo na,
nagsasalita, sumisigaw ang iyong konsensya. Pwede ka naman tumigil. Pwede kang huminto. Pwede kang magbalik loob sa Diyos dahil tanging ang Diyos lang ang magkakaloob sa atin ng buhay, mahabang buhay, at buhay magpasawalang hanggan. Also remember that only God can make us truly happy. Sin can give us pleasure, but not all pleasurable things can give us joy and peace. Huwag niyo pong itanong, ano ba ang makakapagpasaya sa akin? Pero ang itanong mo palagi, ano bang kagustuhan ng Diyos? Dahil yan ang makakapagpasaya sa iyo. Kaya nga po, mga kapatid, para po sa ating assignment, do something that is very difficult for you. Do something that is very difficult for you. Tinatawag tayo ng Diyos sa mga mahirap gawin. Hindi niyo po napansin? Magbuhat ng krus, magpatawad sa iba, iwan ng kayamanan, mga mahihirap na bagay yan. Pero sa loob niyan, pagkatapos ng mahirap na gawain na yan, ay may bungang kapayapaan, may bungang tuwa at galak. Ano yung mahirap na gawain na hanggang ngayon, iniiwasan mo? Tagal mo nang hindi kinakausap, yung mga anak mo, ay sakit ka ng loob sa kanila. Tagal na di mo mapatawad yung mga kapatid mo. Nahihirapan kang magrosaryo o mag-holy hour, inaantok ka. Nahihirapan kang maglinis sa bahay. Ano yung mahirap na gawain na hindi mo pinapansin o matagal mo nang ayaw gawin? Subukan mong gawin. Baka yan ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Subukan mong gawin, kapatid. At makikita mo, may pagpapala dyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaya basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.